saya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ang kapistahang ito ay nagmula po kay Pope Pius XII. Ito yung dogma, doktrina o katuruan ng simbahan na si Maria iniakyat sa langit buong kaluluwa at buo niyang katawan. Buong katawan at kaluluwa. At gaya ng pagdiriwang na ito, ang aral na nais
ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay ang katulad ni Maria ay makaakyat din tayo sa langit. Tanong mo nga sa katabi mo, gusto mo ba? Tanungin mo. Kasi sayang ang aral kung ayaw mo naman, 'di ba? Tanungin mo, gusto mo ba? Bakit ayaw niyong malaman? Sabi mo, mauna ka. Aral tungkol sa kung paano tayo makakaakyat ng langit. And gusto kong tignan nyo ang inyong mga sarili. Sa edad nyong yan, tingin mo, makakaakyat ka ba sa langit? Tingnan nyo muna. No? Iba yung gusto, sa tignan mo, makakaakyat ka ba? Merong dalawa. No? Merong dalawang pamantayan kung paano ka makakaakyat sa langit. Paano makakaakyat sa langit? Una, balikan muna natin. Anong ginawa ni Maria? Dinala ni Maria ang Diyos sa kanyang buhay. Yan yung una. Dalhin ang Diyos sa buhay. Literal nating narinig sa kwento ng Ebanghelyo kung paano naggagalaw sa galak ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth nang bisitahin siya ni Maria. Kaya nga, buong galak na sinabi ni Elizabeth kay Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ibig sabihin, si Maria noong mga panahong iyon, buntis, nagdadalang tao, at dala sa kanyang sinapupunan ay Diyos. Kaya hindi lang nagdadalang tao si Maria, nagdadalang Diyos. Si Maria, bilang ina, hindi lang niya dinala sa kanyang sinapupunan si Jesus, kundi higit sa lahat, dinala sa kanyang buhay. Dala sa kanyang buhay. At hindi lang niya dinala ito, kundi hinatid niya ito sa tao. Magkaiba yung dala mo sa hinatid mo. Tama ba? Hello? Magkaiba yon, di ba? Yung dala mo, bit-bit mo lang. Sa'yo lang. Pero pagka dinala mo o hinatid mo, ibig sabihin, bit-bit mo at ibinibigay mo. Hinahatid mo. Di ba yung bata, kapag hinatid mo sa eskwelahan, dala mo siya. Tama? Pero, iniiwan mo doon. Hinahatid mo doon. Iba yung bit-bit mo yung bag mo, pero pag uwi mo, bit-bit mo pa din. Di ba? Sa'yo lang yon. Pero si Maria, hindi lang binitbit, hinatid. At ang hatid niya, Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga, isang senyales na hatid mo at bitbit mo ang Diyos kung nagbibigay ka ng galak sa tao. Hello? Ano bang hatid mo? Yan ang magandang tanong. Yung pagdadating ka sa barangay, naku, yan na. Yan na yung chismosa, may hatid na chismis. No? Anong hatid mo? Anong dala mo? No? Yung pag-uwi mo sa bahay, ano bang hatid mo? No? Pag nasa bahay ka, no? Yung ambigat ng pakiramdam ng mga pamilya mo. No? Kasi hatid mo, kaguluhan. No? Pag nandiyan ka, lagi ang gulo ng bahay. Tama ba? Yung pag nandyan ka, naku, sigurado may away. Ano ba yun? Yung pag nandyan ka, naku, sigurado magtatalo-talo. Si Maria, dinala ang Diyos at hatid ang Diyos sa buhay, hindi lang buhay niya, kundi sa buhay ng tao. Ito yung tinutukoy ng ating unang pagbasa.
tungkol sa kaban ng tipan. Sabi nyo nga, ang kaban ng tipan ay lalagyan ng bato kung saan nakasulat ang utos ng Diyos. Alam niyo yung bato, di ba? Yung tablet, di ba? Nakasulat doon ang utos ng Diyos. At ang kaban ng tipan ay simbolo ng presensya ng Diyos, na sa tuwing dinadala ito ng mga Israelita, walang laban ang hindi nila naipanalo. Tuwing dala nila ang kaban ng tipan, walang laban ang hindi nila naipanalo. Yan ang maganda kapag dala mo ang Diyos. Yan ang maganda kapag bitbit mo ang Diyos. Yan ang maganda kapag hatid mo ang Diyos. Walang laban ang hindi ka pwedeng manalo. Walang laban ang hindi mo kayang ipanalo. Sigurado, pagdala mo, mapapanalo mo anumang laban. Kasi dala mo ang Diyos eh. Bitbit mong Diyos. Kampi mo ang Diyos. At kung mayroong isang malaking bagay ang nagdulot para marating ni Maria ang langit, ito ay ang dinala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Buong buhay ni Maria, pinuon niya kay Jesus. Sa hirap at ginhawa, si Jesus lagi ang kasama. Nang mawala si Jesus, hinanap niya ito. Kahit ang sakit at kahit galit ang kanyang naramdaman, nang makita si Jesus, makalipas ang ilang araw ng paghahanap, nawala iyon. Anong ginawa niya? Iningatan na lang sa kanyang puso lahat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya nakuhang magalit. Kasi alam niya, Diyos ang kanyang bitbit. Yan ang maganda kapag dala mo ang Diyos. At para marating ang langit, dapat dala ang Diyos sa buhay. Tingnan nyo nga sa mga buhay nyo. Dala nyo ba ang Diyos? Hello. Ayun lang. No? Pag nasa simbahan, dala, Father. Pag uwi, ngayon iniwan ng Diyos sa simbahan. No? Kaya nga, di ba, ang biruan natin, kapag uwi mo, galing misa, ano sasabihin? Galing ka lang sa simbahan, hindi ka pwedeng magalit. Kakasimba mo pa lang, ang init na agad ng ulo mo. Kakasimba mo lang, mura ka na ng mura. Di ba, ganon? Kasi dapat ganon eh. Aware ka na bit-bit mong Diyos. Pero nung nangyayari, nalilimutan natin. Pag uwi natin, nalimutan na natin kasi simba lang natin. Galit ka na agad. Kasi simba mo pa lang, nagbubunganga ka na. Galing ka lang sa simbahan, karorosaryo mo pa lang, nagmumura ka na. Hello. Ayan ang magandang paalala. Para marating ang langit, dapat bitbit ang Diyos sa buhay. Ikalawa, tingnan nyo nga kung meron kayo nito para makarating sa langit. Pangalawa, sinunod ni Maria ang Diyos. Sinunod ang Diyos. Taliwas sa inilalarawan ng pangalawang pagbasa ang nagawa ni Maria para sa Diyos. Kung sa ikalawang pagbasa, si Eva ang tinutukoy. Anong nagawa ni Eva? Sumuway sa Diyos. Kaya nagkaroon ng kasalanan at kamatayan. Si Maria, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, kahit hindi niya nauunawaan ang mangyayari, tinanggap niya ang pagiging ina ng Diyos. Naisilang si Jesus na siyang nagligtas ng sanlibutan dahil sa pagsunod ni Maria. Pagsunod ni Maria. Ang katuparan ng pagdadala sa Diyos sa ating buhay ay nakikita kung marunong tayong sumunod sa Diyos.
Maaring nagsisimba tayo, nagdadasal, namamanata at nag-aantanda, pero kung hindi naman natin sinusunod ang Diyos, wala din katuparan ang lahat ng ito sa ating buhay. Mahalaga na dalhin ng Diyos sa buhay, pero kung wala namang pagsunod, wala din itong katuparan. Dalawa ang maaari nating pwedeng gawin at dalawa rin ang maaring pwedeng tignan sa ating mga sarili kung tayo ba ay aakyat ng langit. Una, dala mo ba ang Diyos sa iyong buhay? At pangalawa, sinusunod mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Anong sagot? Oo ba o hindi? Baunin natin ito bilang ating pagninilay. At kung gusto natin makaakyat sa langit tulad ni Maria, dalawa. Dalhin ang Diyos sa iyong buhay at sundin ang Diyos buong buhay. Amen. Amen.